Bakit hindi laman ng mga balitaan ang katakot-takot na pangyayari doon sa Africa? Ang nakakakilabot na ginawa sa 70 Christians doon sa Congo, kung saan silang lahat ay Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Isang nakakalungkot na balita mga sangkay ang malalaman ninyo ngayon. Meron pong 70 Christians ang doon sa Africa, sa lugar ng Congo. Ang katakataka lang mga sangkay na nangyayari ngayon, hindi ito binalita sa mga balitaan. Wala pong laman ang balita ngayon mga sangkay patungkol po dito sa katakot-takot na pangyayari sa mga kapwa nating Kristiyano. Paano sinapit mga sangkay ng mga Kristiyanong ito ang katakot-takot na ginawa sa kanila sa Democratic Republic of Congo? Isa pong nakakalungkot na balita ito ngayon mga sangkay, at sa totoo lang matindi po ang emosyon ngayon ng marami sa mga Kristiyano nung nalaman po ang nakakaiyak, nakakakilabot mga sangkay at kaawa-awang sinapit ng napakaraming kapwa nating Kristiyano doon po sa Democratic Republic of Congo sa Africa. Ang mga taong ito mga sangkay ay naglilingkod sa ating Panginoon. Ibinibigay ang kanilang buhay alang-alang po sa kaluwalhatian ng ating Panginoon mga sangkay. Ngunit sa kabila po ng kanilang ginagawang kabutihan, sila po ay ginawan ng masama. Ayon po sa report mga sangkay, mayroon daw pong 70 na mga Kristiyano ang nakita o natagpuan na lamang sa mismong kanilang church. Ang mga Kristiyano mga sangkay doon sa Democratic Republic of Congo ay nagkakaroon muli ng matinding problema mga sangkay pagdating po sa persecution, sapagkat marami sa mga ito ay pinipigilan po na isagawa ang kanilang mga pagsamba sa ating Panginoon. Ang ating mga kapatid doon mga sangkay ay talagang nahihirapan, pero patuloy na naglilingkod at nagsusumikap na mabigyan po ng papuri at kaluwalhatian ng ating Panginoon sa kabila po ng kanilang kalagayan na iniipit po sila ng mga makakapangyarihang tao o mga masasamang loob. Ayon po sa sources mga sangkay, around 4 a.m. noong February 13, isa pong suspected na mga militants mula po sa Allied Democratic Forces or ADF na mayroon din pong ugnayan mga sangkay sa mga malalaking grupo na kumukontra sa mga Kristiyano. Ang mga masasamang loob na ito mga sangkay ay lumapit sa mga kabahayan doon sa tinatawag na Maiba territory ng Lubero. At ayon po sa mga report, itong mga taong ito mga sangkay ay nagsisisigaw at sinasabi po nila, lumabas kayo at huwag kayong gagawa ng anumang ingay. 20 Christian men and women ay binitbit ng mga taong ito. Sa pangyayari ito mga sangkay, ang mga tao sa local community ng Maiba, nagtipon-tipon po sila para isagawa mga sangkay ang pamamaraan para po ma-release ang mga taong ito na kinuha po ng mga militante. Ngunit sa kasamaang palad mga sangkay, itong ADF, pinalibutan po ang isang village at ang mga taong nagmi-meeting po sana at nag-uusap-usap kung papaano po mababawi ang kanilang mga kapatiran, kinuha po ng mga ito. At ang bilang ng mga taong ito mga sangkay ay nasa 50 believers or 50 katao. Sa kabuuhan mga sangkay, mayroon pong 70 na mga Kristiyano ang dinala at inilagay po mga sangkay sa isang church. At sa kasamaang palad mga sangkay, sila po ay itinumba. Ito po yung kalunos-lunos na nangyari mga sangkay sa ating mga kapatid sa Panginoon sa lugar po ng Democratic Republic of Congo. Nakakalungkot po ang kanilang sinapit mga sangkay na sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon humantong sa pagkawala ng kanilang buhay dahil po sa mga masasamang loob na pumipigil sa gawain ng ating Panginoon. Para po sa inyong kaalaman mga sangkay, doon sa Congo, ang nais po nitong mga militante ay mabura ang mga simbahan na nagsasagawa ng mga pagpupuri at pag-aalay sa ating Panginoon. Nais nilang mabura mga sangkay ang ginagawa doon ng maraming mga Kristiyano. At hindi lamang po isang beses ito
nangyari na mayroon pong simbahan mga sangkay na inatake ng mga ganitong klaseng masasamang loob. Ayon po sa balita mga sangkay, nitong February 18, ilan sa mga pamilya daw mga sangkay ay hindi po nagawang ilibing ang kanilang mga mahal sa buhay dahil po sa matinding seguridad sa area. Marami din pong mga Kristiyano ngayon mga sangkay sa lugar na ito ay umalis na para po sa kanilang seguridad. Ang pangyayari mga sangkay sa Congo ay nagbibigay po sa atin paalala na kung tayo dito sa Pilipinas, mga sangkay, ay malaya po tayong nakakapagsamba o nakakapagsagawa ng mga gawain para sa ating Panginoon. Sila naman, mga sangkay, doon sa Congo ay nahihirapan at iniipit at pinipersecute. Pinapahirapan, mga sangkay, at humahantong pa po. Samantala tayo dito mga sangkay sa Pilipinas, malaya po tayong makapagbibigay, pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Subalit marami po sa atin ang binabaliwala ito, na kung tutuusin, dapat po natin ipagpasalamat ang kalagayan dito sa Pilipinas sapagkat sa ating bansa, bilang isang free country, malaya po tayong nakakapagpuri, malaya po tayong nakakapagsamba, malaya po tayong nakakapagsagawa ng mga church activities. Samantala po ang ating mga kapatid sa mga lugar, mga sangkay na may mga mahihigpit na sistema at may mga masasamang loob, nahihirapan, subalit pinipilit po nilang makasurvive. Sa matinding pangyayari mga sangkay sa Congo, ang nakapagtataka po, wala pong mga nagbabalita na media. Hindi po ito nabalita maging sa Pilipinas. Nakakalungkot mang isipin mga sangkay, pero ito po ang nangyayari ngayon. Alam nyo, ang naisip ko lang, kapag ka mga Palestinian ang ginagawan ng ganitong klaseng karumal-dumal na gawain, agad-agad po ay headline ng international at nagiging headline dito sa Pilipinas. Pero itong pangyayari sa ating mga kapatid, kapwa Kristiyano, binaliwala po ng media. Patunay lamang mga sangkay na kumikilos si Satanas sa panahon po natin ngayon. Nakukontrol niya po ngayon ang buong sistema ng buong mundo. At nagpapatunay lamang na malapit nang bumalik ang ating Panginoong Hesus. Ang mga ganitong klaseng pangyayari mga sangkay ay hindi na po bago. Maging ang mga naunang mga Kristiyano ay nangyari din po sa kanila ang mga ganitong klaseng pagpapahirap. Ganito po ang buhay Kristiyano na isulat na po talaga yan sa Biblia. Ayon po sa Matthew chapter 10 verse 22. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang reward sa mga taong ito mga sangkay na pinahirapan at doon sa Congo ay talagang namang matindi. Mayroon po silang gantimpala mula sa langit. Ayon po yan sa Biblia. Sila ay mapapalad sapagkat sila ay naglingkod pa rin sa ating Panginoon sa kabila po ng katakot-takot na ginawa sa kanila doon sa Congo. Talagang nagdudoble trabaho ngayon mga sangkay si Satanas. Ginagawa po niya ang lahat ng pamamaraan para hadlangan ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa mundong ibabaw upang hindi lamang po sila ang maghirap sa impyerno kundi may mga makasama pa po sila na mga tao. Ayon nga po sa pahayag o Revelation chapter 12 verse 12. Kaya't magalak ang kalangitan at lahat ng naninirahan dyan. Ngunit kalagim-lagim ang daranasin ninyo, lupa at dagat sapagkat ang matinding puot ng Diablo ay babagsak sa inyo. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya. Kung kaya't mga sangkay, nagdodoble kayod ngayon si Satanas 24/7. Pinipilit po niyang sirain ang gawain ng ating Panginoon dahil alam po niya na ang kanyang oras ay nalalapit na. Patuloy po natin mga sangkay na ipagdasal ang ating mga kapatid doon sa Congo. Sila po ngayon ay nakakaranas ng grabing persecution dahil po sa mga militanteng grupo na nagpapahirap sa kanila. Panalangin po natin ang kalakasan at divine intervention ng ating Panginoon doon sa Africa. Ano po ang inyong komento sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.